Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Tayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with BA. Maupay ang gabi yung mga tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng kababaihan at ng kabataan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. 11 o'clock in the evening na tayo every Sunday, Kuya Alan. Yeah! Hindi na 11:30. 11 o'clock. Hindi magtatagal yan, magiging 10 o'clock. God willing, Kuya Boy, mas maraming makakapanood kasi talagang yung feedback sa atin, na-entertain sila, pero natututo sila. And ang balik naman natin, actually tayo natututo din eh. Grabe yung interaction talaga. No? Kuya Alan, you know, I look forward, Ate Pia, I look forward to coming to the show, not just as a host, but ang dami-dami ko, ito coming from my heart, ang dami-dami kong natututunan. At more importantly, marami akong akala na alam ko. At pag napapag-usapan, minsan nahihiya lang ako. Sinasabi ko sa sarili ko, ay, ganun pala yun. Bilang legislators, di ba, minsan kikita mo, hindi ka agree. Kaya parang iba pala yung batas pag theory. At iba pala pagka yun, magkakapitbahay na, magkakamag-anak na. Di ba? Mamaya, makikita din natin yung isang application nito sa magkakapatid. Right. Parang, may logic pala yung batas, pero ang hirap din pala. No? Ang pinag-uusapan natin sa case-to-face ay may kinalaman, Kuya Alan? Sa isang grupo ng homeowners, ano ang mangyayari pag talagang nagtirahan sila? May ginawa ito, yung distribution ng mga yero ay hindi ibinigay ng fairly sa lahat ng nasunugan. May huli pa siyang sinabi na pinigil ko na ang lahat ng tulong na bibigay sa papilon. Samantala, sa payong kapatid, Ate Pia, Magkakapatid, yung magpapadala ng pera galing abroad, ilalagay sa bank account. Sino may-ari nun? Yung nagpadala o yung pangalan na sa bank account? Pera ng kapatid ko na nasa Amerika. Nag-claim po yung 3 kong pamangkin. Paano ko po kaya makukuha uli yung pera na please po ng bangko? sa yes or no naman ay mga katanungan na may kinalaman po sa labor ang ating pag-uusapan. Lahat ng ito, pati na rin ang mga papremyo. Ilan sa atin ang mananalo pag-uwi ng 10,000 pesos? At lahat may regalo. Lahat ng yan, kaalaman, mga papremyo, mga regalo, dito lamang sa... May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Erwin, maraming salamat. Welcome dito sa amin sa Cayetano in Action with BA. Anong nangyari?
Ako po yung purok chairman, Tito Boy, sa lugar namin. Ngayon, meron akong isang kalugar doon, nag-post sa social media ng kasiraan ko. Nasunugan kasi yung area na yun, yung street na Papilon. As chairman, nagkaroon kami ng concert for a cause. Nag-invite kami ng mga performers. Tapos, lahat ng kikitain, ang usapan ay i-donate namin sa mga nasunugan. Ngayon, ang conversation namin was dated mga April pa. So, matagal na. Ang concert, ginanap ang mga around May. Ang ticket ay 150 pesos each. Bigla na lang nung nitong nakaraang week, nagulat na lang ako, may nag-post sa social media na galit itong taong to sa akin, yung kalugar ko, na sinisisi ako saan ko daw nilagay yung pondo. Ngayon, ang hindi niya alam, nagkasundo lahat ng mga magkakapitbahay na nasunugan na yung kinita na 5,200 pesos cash ay i-donate doon sa namatayan, doon nakalugar din namin. May namatay dahil sa nagkasakit. Walang kinalaman Wala sa nang kinalaman ng sunog. Isa doon sa mga nasunugan ay sila Yang Villanueva. Emmanuel. Yes. Okay. Tapos, nung magkasundo sila, nakiusap sila na i-donate na lang doon sa namatayan, ibinigay ko lahat, pinicturean ko, pati yung pera, listahan, pati yung ticket na sobra, lahat. Ibinigay ko doon sa namatayan. Binidyohan ko pa para may evidence kami. Ang hindi namin ginawa, hindi ko lang pinost. Bakit? Ba't pa namin ipopost? Tumulong ka lang naman, kailangan pa ba i-post pa? May knowledge Yes, si Kapitan sa lahat ng nagaganap. For transparency. Right. Ngayon, may lumabas na leak. Yun yung conversation na, dahil ang sinabi ko doon sa conversation, Mami Arby, huwag mo ibibigay yung lahat ng kikitain ng concert sa mga taga-Papilon kasi most of them are abusive. Kaya ako yun nasabi dahil meron akong ground. Yung kapwa ko chairman, nag-donate ng yero, yung kanilang pastors na sa church. Pumunta sa lugar namin sa Papilon, hinahanap ko sino pwedeng kausapin. Nagpakingala ngayon itong Emmanuel na siya daw yung president sa lugar namin. Pinagkatawala sa kanya, ilista lahat kung sino yung bibigyan ng yero. That was 100 pieces of roof. Pero hindi ko nagustuhan yung ginawa. Kasi lahat ng nakalista, puro Villanueva karamihan. Pamangkin niya, asawa ng pamangkin niya. Kaya hindi lahat na i-distribute yung number ng yero doon sa numbers ng houses na dapat mabigyan. That was my ground kung bakit ako nakapagsalita ng gano'n. Ang tinutukoy kong most abusive, walang iba kundi siya lang, hindi ang ibang tao. So itong pag-uusap na ito, ang pinanggalingan ng ating pag-uusap ngayon. Yes, dahil po. ito'y chat group ba ito o private conversation? Private conversation namin. Ngayon, nagtaka ko, paanong kumalat sa messenger? Nung nakarating din sa kanya, siya naman ang naglakas loob na ipinost sa social media. Kung anong pinagsasabi niya, saan mo nilagay yung pondo? Sinisira mo pagkatao ko, hindi mo naman alam anong nangyari. Kung ikaw may pinag-aralang tao, gaya namin, professional kami, hindi ka para magsalita sa amin ng ganon. Yung inyong relasyon ni Emmanuel, did you have a friendly relationship? Dati po, maayos kami niyan. May ginawa siyang hindi maganda doon sa area namin. Nagka-problema siya tungkol sa mga pulis. Kasi pinagmumura nila. Hindi pa ako chairman noon. Kasi, Tito Boy, former broadcaster ako. Ngayon, as media, nakipag-coordinate ako doon sa pulis tsaka sa kanya para hindi magkagulo. Ang sagot sa akin ng mga pulis, Sir, may inuhuli kami tao dyan. Kung mapapasuko mo ng maayos, mas maganda. Kasi kung hindi, batang matanda, walang face mask, huli namin. Kasi pandemic yun eh. So para may iwasan ng gulo, nag-negotiate ako sa kanya. Oh, ikaw palang hinahanap eh. Kailangan mo sumuko na maayos. Tapos tinawagan niya yung kanyang amo, yung attorney. Driver kasi siya noon eh. Ang advice niya, ganun din, sumuko na maayos. So, kinumbins namin. Ang sabi ko sa kanya, o sige pre, sumama ka na maayos, akong bahala sa'yo. Siguro yung word na akong bahala sa iyo, na misinterpret niya. Pag sinabi akong bahala sa iyo, hindi ka makukulong. Bakit? Minura mo, police natural, huulihin ka. Dumating si attorney. Tinanong siya, totoo ba na minura mo ang mga polis? Kasi po, ganito eh. Hindi, tinatanong kita kung minura mo ang polis. Kaya ako lang po di minura mo nga. Siyempre, police matter, inaresto na siya. Pati asawa niya, si Inuli. Kasi sagot sila ng sagot sa polis. Disrespect of authority. Hanggang sa pagdating sa station, sumunod rin si attorney. Nakiusap kami dun sa mga head, Sir, baka pwedeng patawarin na lang. Wala, hindi tinanggap. Yun, kinulong na. Nagpiyansa siya. Nung makalabas, ako ang sinisisi, bakit siya nakulong? Siguro yung galit niya, dahil ako ang may kasalanan ba siya nakulong, na siya may kagagawan nun, ito yung nagtulak sa kanya, nung makakuha ng leak sa akin para sirain ako, sinamantala niya. Para lamang klaro, yung problema niya sa mga pulis ay may kinalaman sa mask? Meron pong violation na nangyari doon sa panahon ng pandemic kasi may basketball court na malapit sa compound nila. Yung mga barangay sinita dahil walang mga face mask. Nagtakbuhan ngayon, pumasok sa loob ng compound nila. Siyempre may mga nakakita. Tinuro na doon pumasok. Kaya
tumawag ng backup ngayon yung barangay ng mga pulis. Doon nagkaroon ng mga commotion. Isa siya sa mga suspects na hindi nagmamask. Hindi ko po alam yun. I cannot tell that. Pero hindi ito naayos. Kayo nagkakasalubong bilang Oh, magkapitbahay. hindi na kami nagpapansin na. So noong nag-post siya, noong chat ninyo, ay doon ka nagalit. Yes, Kasi ikinasira mo yan sa Yes, inyong po. community. Oo, yes. Na para bagang ang ina-asperse, ang aspersion ay nawawala ang pera o... Oh, parang ninakaw ang pondo. Yun ang lumilitaw eh. Anong ginawa mo doon to defend yourself? Pinost ko sa Facebook yung video nung binigyan mo ng pera. Mag-comment ka na lang. I-post mo rin lahat ng mga evidence natin na yung Did you do it? listahan, lahat. So, ginawa ko po. Ayun, doon sila nalinawan lahat. Ngayon dito sa Cayetano in Action, Erwin, ano ang inaasahan mong mangyari? Well, ang akin lang po, gusto ko lang mag-public apology siya. Gusto ko sabihin niya, humingi ako ng tawad kay Chairman Erwin na walang katotohanan yung mga binibintang ko sa kanya at nangangako ako na hindi na ako gagawa ng kahit anumang masama laban sa kanya at matututo na akong rumispeto sa lahat ng tao, pati sa authority. Yun lang ang gusto ko marinig, Tito Boy. Dapat ikaw matuto niyan, hindi kami. If you couldn't do that, then I will file a case. Eh, mas gugustuhin niya bang magpiyansa siya, gagastos siya, kaysa sa mag-public apology? Common sense. I hear you. At maraming salamat, Erwin, sa iyong tiwala sa amin dito sa Cayetano in Action. Eman, maraming salamat. Narinig mo ang mga deklarasyon ni Chairman Erwin. Apo. Ano ang iyong reaksyon? Marami pong dito tong sinabi. Katulad? Tulad po nung sa pagkakakulong namin mag-asawa, totoo lang, wala siyang alam dun eh. Saka yung sinasabi niyang nalinawan na lahat ng taga-Papilon, yung pinag-usapan nila sa concert, kahit ako po, hindi ko alam yun eh, na pinamigay nila yung pera na ganun. Saka yung conversation na nila ni Mami Arby, kaya pinost ko yun, dahil nalaman lang po namin yun, nito lang, buong Papilon po. Ngayon lang nalaman yun. So tinatanggap mo na yung pag-uusap ni Chairman Erwin at saka ni Mami Arby ay pinost niyo po? Opo, pinost ko. Okay. At saka yung sinasabing kalbong barbero, ang tinutukoy mo ay si Yun lang po Chairman. ang words na sinabi ko, pero wala pang pangalan. Yung pangalan na Kalbong Barbero lang po nilagay ko. Walang pangalan na Erwin. Wala kang pangalan. pero siya yun. Nandun naman yung conversation Siya na namin. po yun, Ganun kasi din. siya lang barbero po dun. Okay, tama na. May pagdududa ka ba doon sa 5,200 na kinita ng Concert for a Cause? Wala naman sa akin problema yun eh. Ang sa akin lang po, yung sinabi niya sa conversation nila ni Mami Arby, na hinarang ko lahat ng mga tulong na ibibigay dyan sa Papilon dahil all of them are abuses. Yun po ang masakit sa amin, yung salita na yun, kasi nasunugan na po kami. Dapat, hindi na po siya nagsasalita ng gano'n. Kung gusto niyang, tulungan kami. Ang problema mo lang ay yung pagtawag sa inyo na mga abusive. Oo, abusive. Yung kwentong yero, Ay, sa Yero po, yan. Malaking kasinungalingan din sinabi niya Yan po, yung mga pastor na yan, galing na po sa barangay yan, namigay ng mga kaldero, bigas. Ngayon, yung pangalawang tulong na Yero, hindi na po dinirekta sa kanila. Kasi mismong yung pastor na nagsabi sa amin na hinanap po kung sino yung talagang pinaka-sinusunod dun sa street namin. Ngayon, tinuro po ako ng mga tao ron. Ito po ang presidente na, kasi presidente po ako ng task force dun. Tapos ako po nag-distribute ng mga Yero. Ngayon po, lahat yun, nilista namin. Tapos yung sinasabi niya mga Villanueva. mga pamangkin, mga Pamangkin kamag-anak ko po. mo lahat. Oo. Kasi po, Tito Boy, lahat din yung nasunugan Kaya siyempre, sabi naman ng pastor, basta lahat na nasunugan, bigyan nyo. Yung pong Yero talaga, dapat tagtatatlo yun. Ngayon, para lang po mabigyan lahat, ginawa na lang po namin tagdadalawa. Doon, pinamimigay po namin yun, nandun po yung mga pastor. Hindi na po siya kinakausap, nasa likod lang siya. Kami na po nag-distribute kasama yung mga pastor po. Walang pastor doon. Halos lahat po, Tito Boy, nabigyan yun. Walang mga mask, nagtakbuhan, pumunta doon sa inyong compound. Ano ang version mo? Ay, buti nga, binuksan niya rin yan. Kasi yan, na taong yan, walang kinalaman dyan Dumating lang bigla yan Nung tapos na nagkakagulo na talaga. Tumakbo sa loob daw namin. Kami mag-asawa po, nasa tindahan
Nag-aayos po kami paninda. Wala kaming alam dyan eh. Ngayon po, tinadyakan ng pulis yung gate namin. Yan, kaya po nagkaroon ng konting emosyon. Tapos yan, dumating yung Erwin. Pinapalabas niya kami. At actually, totoo yung sinabi niya kasi yung amo ko, abogado yun. Driver ako ng matagal nun. Nung nagkakagulo na po, tinawagan ko. Pinapunta ako ni attorney. Sinamahan lang po ako ng asawa ko roon. Tapos yan, kasama nga siya dahil media raw siya. Nagtiwala naman po kami mag-asawa kasi wala kaming alam eh. Ngayon, pagdating po namin sa barangay, nag-uusap-usap silang lahat sa gilid. Pagbalik, may dalang posas yung pulis. Pinusasang kagad yung asawa ko po. Sinamahan lang ako eh. Tapos yun, hinuli na po kami parehas. Lumalaban daw kami. Hindi naman po kami nagmumura. Wala po eh. Pero sabi niya kasi doon pa lang sa sasakyan ay bangayan na kayo ng pulis, sumasagot ka raw sa pulis. Hindi po totoo yun dito boy. Kasi wala naman siyang alam eh. Wala naman kaming kaalam-alam kung anong ginawa namin sa kanila. Tapos dinala na po kami sa istasyon. Kinulong na kami ng 9 na araw. Ano ang inyong kaso? Yung ano po raw, yung obstruction of justice. Eman, ang gusto lang ni Chairman Erwin ay mag-public apology ka at sabihin na walang katotohanan yung iyong mga pinost dahil nasira ang kanyang pangalan. Tito Boy, siguro wala yata akong dapat i-public apology. Kasi yung pinost ko, sila naman may dahilan ng conversation eh. Kami pa nga tinitira niya eh. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Dapat respetuhin niya rin kami bilang mahirap. Hindi kumot nandun po siya sa tingin niya sa sarili niyang mata siya. May pinag-aralan siya. Kami wala. Wala na kaming karapatang makipag-usap sa kanya ng, di ba po? Eman, sana'y maayos natin ito. Kaharap natin mamaya si Kuya Alan at Ate Pia. Maraming salamat sa iyong tiwala. Maraming salamat din po dito. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat. Narito po ang nagrereklamo si Chairman Erwin at ang kanyang inirereklamo si Eman. Ate Pia, Kuya Alan, si Eman at si Chairman Erwin. Magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong tiwala. No? Hindi naman siguro kayo pupunta dito na wala kayong tiwala kay Senator Pia, kay Kuya Boy at sa inyong lingkod. Unang-una, Chairman, nagpapasalamat kami kasi bago ka pumunta at magkaso, binibigyan mo pa siya ng chance. Yes, sir. At nagpapasalamat naman kami sa iyo, Eman, kasi pwede mang hindi ka pumunta. Sabi mo, sige, magkaso kasi tingin mo tama ka, di ba? So, payagan nyo muna kami na himayin ng konti kasi magkaiba ang inyong statement. So, unang-una, yung sinabi niyang natural na maraming Villanueva ang bibigyan ng yero kasi marami naman silang Villanueva na nasunugan. Pero lahat naman daw na Pero sir, kung bibilangin po natin, ang bilang ng yero ay 100 pieces. Ang number of houses, if I'm not mistaken, mga nasa 50 plus eh. So, kung sa tigda-dalawa, sasakto. Kung mo binigyan mo lahat ng Villanueva, paano pa? Ano yung iba? So, ang sinasabi mo, Chairman, hindi nabigyan lahat? Yes. So, Eman. Kaya yung sa akin po, yung namigay po ng yero nandun mismo. Ngayon, nung pinamimigay namin yun, tinignan nila lahat ng listahan nun. Kaya nung pagtapos po namin pamigay yun, halos lahat ng tao nabigyan, wala naman po silang sinabi sa akin. Para lang sa akin din maliwanag. So, lumalabas, he said. Sabi Yes. mo, lahat nabigyan, sabi niyo, hindi. So, sa'yo, may nagrereklamo na hindi nabigyan? Yes may po. nagreklamo? Marami po, Ma'am Pia. Okay. At ikaw naman, hindi ka naniniwala na may nagrereklamo? Siguro yung parte na ibang nandun sa dulo, hindi man masyado apektado yun eh. Tapos buo na yung bahay nila, mayroong kakayahan. Yun na lang po ang hindi binigyan ng mga pastor. Isa ko pang gustong balikan. Sabi naman ni Eman Chairman, hindi daw niya alam na may meeting na yung pera doon na lang sa Abuloy. Pati yung iba hindi alam na yun ang usapan. Baka siya lang po yun.
Kuya Alan, no? Merong tinatayong Homeowners Association ngayon. Tinanong ko sila kung kinausap nga lahat ng tao. Ang sagot naman sila, pumayag naman doon lahat hanggang dulo. Bago ako nagdesisyon na ibigay yung pera doon sa namatayan. Paano muna napunta sa kanya yung private conversation yun? Ang pagkakaalam namin, kumalat sa mga messenger. Tapos nagulat na lang ako, nag-post to, may nag-forward sa akin. So ikaw, Eman, saan mo nakuha yung pinost mo na yon? May nagpasa po sa akin. Yung chairman ng kabilang lugar, yun yung may organization, yung kasama ni na pastor. Pinorward ko sa kanya, screenshot. Pinorward mo rin yung Yes screenshot po. Yes nyo para patunayan sa kanila na... Ito yung decision namin, ito yung pinag-usapan namin. So hindi ka sigurado kung sino ang nagkalat. Pero nireklamo mo sa kanya dahil Sa nilagay social niya media. sa social media, it's just the posting o pati yung comment niya? Kasama po yung caption niya na hindi magagandang salita. Ano yung paliwanag? Bakit mo sinabing most at saka abusive? No? Ang sabi ko po, huwag mo ibibigay sa mga taga-Papilon lahat ng kikitain mo sa kung magkano mga concert. Kasi most of them are abusive. But I have the ground why I did that. Dahil nga, may ginawa ito, yung distribution ng mga yero ay hindi ibinigay ng fairly sa lahat ng nasunugan. Pero kung yun ay binigay niya, hindi ako magsasalita ng ganun. Ibig sabihin, ang sinasabi mong most of them... Siya lang. Hindi mo pwedeng ikatwiran na maayos naman ang bahay niya. Nasunugan pa rin yun kahit maayos ang bahay. Ang pinag-uusap, pero... I agree sa'yo na siya, hindi niya pwedeng katwiran yon. Pero kung yung donor, kung yung magbibigay ay siya magsasabi na, Eman, ang bibigyan mo lang dito yung kailangan na, yung gawa na hindi, nasa donor din naman yon, Chairman. Kasi yun ang tinatawag na donor's privilege. Sabi ng batas natin, sa civil code, may protection ang private communications. Kasi personal mo yan eh. So personal niyang kinikwento yon. Nagkaroon ka naman ng kopya, di offended ka. Yun lang, pinost mo na ngayon. So pinakita mo na sa lahat ng tao. May judgment sila ngayon sa kanya na, ang tingin niya pala sa mga taga-Papilon, most, nag-aabuso. Teka, alamin niyo muna kung saan nanggaling yun. And alam niyo, utos ng Diyos yun eh. Na bago tayo mag-judge, bago tayo mag-accuse, sana alamin natin yung kabuuan. Gusto mong malaman nila yung katotohanan tungkol sa kanya, pero hindi nga kabuuan katotohanan ang malalaman nila dahil part lang ito, yung pinost mo. Yung tanong ko, magkaibigan ba kayo before this? Hindi. Dati po, nung mga hindi pa kami nakukulong. Magkaibigan kami. Tapos katabi pa namin yung mga pulis, nagsasalita po siya ng gano'n. Tsaka masakit po sa akin, nakaharap pa siya. Yung asawa ko, sinamahan lang ako eh. Yung pabiglang pinosas. Ang nagposas sa asawa mo, pulis, di ba? Pero yung galit mo, napunta na sa kanya. Pero sa kanya ba nang galing na hulihin mo yung asawa niya nang gugulo? May sinabi ba siyang ganon? Wala naman po. Ang sa akin lang, yung sama ng loob mo sa mga ganap, parang nabaling mo din sa kanya, kahit na hindi naman siyang may dahilan na posas yung asawa mo. Parang naging kasangkapan na po siya. Pagkakataon mo to ilinawin din, Chairman, no? Ako, mediator lang, Kuya Alan, no? Yung pagkakaposa sa kanila, that is police matter. Tinawagan niya si attorney, inassist na siya ng lahat. O sige, sumama ka na, sabi kong gano'n, akong bahala sa iyo. Ibig sabihin na akong bahala sa iyo, wala ko sinabi, akong bahala sa iyo, hindi ka makukulong. May ginawa kang kalukuhan, natural. Magagalit sa iyo ang pulis. Kung ang tanod niya, murahin mo, magagalit pulis pa kaya. Ngayon, yung sinabi ko, akong bahala sa'yo, hindi ka sasaktan ng kahit... Pero ikaw ba dumiin sa kanya? Hindi po. Eman, anong nais mong sabihin? Wala naman pong ganong sinabi namin na nagmura kami. Kasi nakita ko nga po sa labas, ang dami nagtatakbuhan, yung mga nagbabasketball daw. Yung mga anak ko naglalaro dun, siyempre, para na rin po sa kaligtasan, sinara ko yung gate. Saktong-sakto, pagsara ko po, sinipa ng pulis. Tapos ano sinabi mo sa pulis? Nagulat po ako, natulala ako kasi pati yung anak ko tinamaan eh. Sabi ko, sir, bakit naman ganun? Pwede naman po kayong kumatok. Papapasukin ko kayo. Yun lang po sinabi ko. Tapos, nilusob nila yung hanggang looban po namin. Wala silang warrant. Tapos, nung wala silang makita, kami na pinag-interest ang mag-asawa. Sabi ko, ba't ako sasama sa inyo eh? Wala naman kaming kasama, sa loob lang kami ng bahay. Wala ka sa basketballan? Wala po. Hindi ka rin naglalaro doon? Hindi po. Ang sa akin po, Kuya Alan, that time, ang inabot ko lang, yung naka-standby yung pulis ng matagal na, ilang oras na Pinuntahan ko, doon ako nag-coordinate. Yun lang ang nasaksiyan ko. Eto, we can only give you legal advice. Ang nakikita ko kasi, yung unang violation dito, yung sa civil code, na sinasabi yung privacy ng inyong communication. Ang problema, hindi mo matukoy ang nagkalat. At kung totoong kumalat muna bago pinost ni Eman, so ang point, ang makakasuhan mo dun sa privacy, hindi siya.
So ang tingin ko, ang tinitignan mo siguro yung cyber libel. Yes. Okay. Cyber libel, sa isang banda kasi, basta't nag-post ka ng malicious at meron kang ini-impute na pwedeng crime, pwedeng defect, status, no? Yan po ay cyber libel. Libel, di ba, pag sinulat mo, tinext mo, and then pag sa social media, cyber libel. Pero may sinasabi din kasi ang Supreme Court, pagka ikaw ay may katungkulan o ikaw ay celebrity, basta't any reasonable ground na ang buhay mo hindi private. No? So in this case, pagiging chairman mo nung purok. Pero that doesn't take it away from you to argue, hindi pagiging balat sibuyas to, reputasyon to. So meaning it can go either way in the criminal. And even if matalo ka sa criminal, meaning sabihin, huwag kang balat sibuyas, meron pang civil yan. Kasi pwede ka rin mag-claim ng damages kasi nasira reputation mo. Ate, you wanna say something Siguro first? bago kayo magbigay ng pinal din yun na salita, may isi-share ako na kwento. Si Daddy Al, Kuya Boy, interestingly, may nakalaban yata sa congressional seat, no? Away talaga. And then alam niyo, after the campaign, naging best friend niya. Hanggang sa namatay ang tatay ko, katabi niya. And tinuturing ko siyang pangalawang ama, si Tito Jimmy. Possible. Kasi sa totoo lang, pareho silang matinong tao. Pareho silang may balak lang naman na manilbihan sa bayan. Di ko alam ang background nyo, di ko alam kung may chance na maging magkaibigan. Just think about it. Pareho kayong pwedeng magpakita ng humility, then move on and show respect. Unahin na natin, Chairman. Sa akin po, kung kaya mo mag-public apology, it's up to you. Ngayon ang akin, respeto sana. Respeto sa authority, respeto sa lahat ng tao. Oh, Eman, yun ang galing sa puso niya. Marunong naman ako rumispeto ng tao basta respeto lang po. Ang masakit kasi sa akin, nung paglabas namin ng kulungan, marami pa nagsumbong sa akin na pinagkakalat pa nito na lumalaban daw kami sa pulis kaya kami kinulong. Ito lang ano ko sa'yo, no, Erwin. Kaya mo bang sabihin sa kanya na, I'm sorry sumama ang loob mo na akala mo ginito kita, pero hindi kita ginanon. Tanda mo, chairman ka ng hindi lang ng kapitbahay mo na gusto ka. Purok leader ka rin, chairman ka rin ng mga sumusuway at ayaw sa'yo. And ako rin, idadagdag ko, it is very easy to love somebody who is lovable. It is very easy to serve somebody who shows love and respect. That is our challenge, to serve those who are very hard to serve. I understand. So I will do this not as a leader, but as a human. Ako, pasensya ka na ha, bilang magkaibigan, tinulungan kita. Humingi ako ng pasensya sa iyo kung nagkaganon yung buhay mo, pero hindi namin yung kasalanan. Huwag mo isisi sa amin. I wish you understand. Eman, ikaw, anong dating sa'yo bilang pagtatapos? Yung naging kaso namin, na-acquit po kami. Acquitted kami. Ano ba kinaso sa inyo? Yung obstruction of Opo, justice. saka may isa pa po nailapit na rin po namin sa krami, nakasuhan din po sila ng unlawful arrest. So yun yung hugot niya, chairman, na kumbaga, dapat pinagtanggol kami nung leader namin kasi naagrabyado kami. Ang iwanan ko sa inyo, magkapit-bahay kayo. Apo, totoo. So you can be friendly rivals. Ako, dun ko sa nanay ko natutunan yon. Sabi niya, Alan, wag mong hintayin mag-sorry sa'yo kung kapatid mo man o kusino, kung yung paraan na gusto mo. Kasi ang tao, iba-iba ang paraan ng pagsabing pasensya na. Nagpapasalamat ako sa inyo, hindi naging violent. Mag-election tayo, pwede mag-escalate yan. So sana, nakatulong ang show to de-escalate and pag-isipan yung pareho yung narinig nyo from each other. Maraming salamat sa inyong panahon at sa inyong tiwala sa programa. Usapang pamilya, usapang deposito sa bangko, usapang mga pamangkin na pumapasok sa usapan ng kanilang mga nanay, ito po ang ihihingi ng payong kapatid ng ating bisita sa pagbabalik po ng Kahit walang pagkakasundong naganap sa pagitan ni Purok Chairman Erwin at Emmanuel, pinasasalamatan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang paglalahad ng kani-kanilang saloobin sa naging issue. Hangad ng programa na ang naganap na harapan ay umpisa lang para mabuksang muli ang komunikasyon nila sa isa't isa. At ang mga iniwang payo ni Kuya Alan at Ate Pia ay tumatak sa kanilang mga puso para dumating ang panahong permanenteng matuldukan ang kanilang alitan.
bubuksan ng isang bank account na nag-frozen. Oo nga. Ano nga ba? Uy, wait lang. Oh. Sino bang bank account yan? Sakto, kailangan ko mga utang. Ay, kuya, hindi pwede. Para sa bayong kapatid natin to. So, ito na yung kwento. So, si Lola Erlinda ay nagbukas ng joint bank account kasama ang kanyang kapatid na si Lola Priscilla. Tapos? Ngayon, unfortunately, nito lang, Lola Priscilla passed away. And yung mga anak niya ay nag-step forward na kunin na yung parte nila doon sa loob ng bank account. Tama lang yun. Pero wait, bakit pa na-frozen yung bank? Tama. Natanong ko dapat. So, ang problema kasi, all this time, yung pera pala na nandoon sa bangko ay hindi kanila. Oo, kanino pa rin? Dahil meron silang kapatid pa na nasa Amerika named Lola Yolanda and pinapalagay niya lang pala yung pera doon sa loob ng bangko. Para daw matulungan si Lola Priscilla, si Lola Erlinda, and yung iba pa nilang mga kamag-anak. Paano ba madedefrost yung account na yan? Nga, di nga alam eh. Ako, hahanapin ko yan si Lola Yolanda na yan. Kasi kailangan ko. Sama kami guys. Yan ang version po ng Maritim. Pero ngayon po ay kasama ko po ang napakagandang nanay ko po. Si Nanay Erlinda. Nanay Erlinda, yan po si Ate Pia at Kuya Alan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa aming programa dito sa CIA with BA. Magandang gabi po, Nanay Erlinda. Ano ho ba ang sitwasyon ngayon? Nagpunta po ako dito para po humingi ng payo tungkol po doon sa pera ng kapatid ko na si Yolanda na nasa Amerika na na-freeze yung deposito po kasi po may nag-claim po yung 3 kong pamangkin na anak po ng kapatid ko na si Priscilla. Paano ko po kaya na mababawi, makukuha uli yung pera na freeze po ng bangko? Liwanagin natin para din sa mga nakikinig po, no? Kasi kami po ay nagbibigay-pugay po sa inyo na nag-abala kayong gawing public ito para marami hong matuto. Opo. So liwanagin natin, kayo po at ang inyong yumaong kapatid na si Priscilla, condolence po, may joint account. Opo, Ano pa? pinag-open Okay. po kami ng kapatid ko na si Yolanda. So si Yolanda nasa abroad, sabi niya, oy, kayong dalawang kapatid ko, mag-open kayo ng joint account. So may Opo. joint account, Priscilla and Erlinda. Opo. Okay. Ngayon po, yung laman ng account, namatay na siya, at yung laman ng account na yun, yung kalahati po ay na-withdraw nyo na. Opo. Oo, na-withdraw nyo na. At yung naiwan na kalahati, sabi ng bangko, freeze. Opo, naka-freeze po. Obligasyon po ng bangko yan na pagkaingatan ang pondo na nasa account, lalo na pagka may namatay. Kasi pag may namatay at joint account yun, or minsan nga kahit hindi yan joint, i-freeze talaga yan kasi sabi ng batas, sandali lang, tingnan natin kung sino mga eredero, hindi pa pwedeng kung sino-sino lang ang kukuha. Minsan 10 anak, minsan may asawa, meron pa palang dating asawa, maraming ganung sitwasyon. So, ang pag-freeze na yan, hindi dahil kukunin ng bangko, pero yan ay isang temporary lang na, yun nga, pag-freeze para walang gumalaw. At habang naka-freeze yan, ngayon natin ibibigay ang pruweba sa bangko na ito po ang tamang kailangan pagbigyan ng bank account. So that is what we will try to solve today, di ba? So, ang practice ngayon ng bangko, pag merong joint account, kinikilalang ang may-ari ng pera na yan, kung sino yung nasa joint account. Hindi po ang inyong kapatid na naglagay dyan. Opo. Unless meron kayong katunayan na that account merong purpose talaga na may pruweba kayong siya pa rin ang may-ari o kailangan i-dispose ito sa kung anumang paraan. So sa mata ng batas, ang may-ari ng account na yan ay si Priscilla at kayo po. Namatay po siya. So ang may-ari ng account na ngayon yan is kayo at saka yung mga eredero niya, ang inyong pamangkin. Kaya dahil po yung kalahati, nakuha nyo na ang kalahati sa mga anak niya. So sa pagkakaintindi ko ng facts, yan ho ang aking sagot. Kaya lumalabas na, 3 lang yung paraan na mailabas yung pera. Una, nagkasundo na dun yun sa 3 anak, sa heredero, makukuha nila. Pangalawa, mag-waiver nga sila. Hindi sa amin yan. So, ikaw yung isang kasama dun sa account. Or pangatlo, magkaroon ng court order na pera talaga ni Yolanda yon. Yun nga diba? po. Kasi nga, and dun sa court order, kasi kailangan mong patunayan
na kay Yolanda yon. So, it's a matter of proof and evidence kung kanino yung pera. Pero hindi mo masisi yung bangko as far as the bank is concerned, kung sino nakapangalan, sa kanila yon. Nay, di ba nung yumauna po yung inyong kapatid, winidraw niyo yung kalahati. Yung po nito na lang po yung na-withdraw eh. Kasi Kaya nga, but ang ibig ko po sabihin, hindi pina-withdraw sa inyo yung buo, di ba? Opo. Kalahati lang binigay sa inyo. Opo. Kasi nga po, yung kalahati ay reserba sa eredero ng inyong kapatid. Dahil as far as the bank is concerned, ang may-ari niyan Hati kayo. ay yung hati kayo at yung may-ari niyan yung eredero. So while it is true... Sir, kahit na po wala kaming pinirmahan na beneficiary? Oo, kasi ang assumption ng bangko kung kanino nakapangalan. So hindi ko sinasabing conclusive yon. Ibig sabihin, kung mapapatunayan na you're holding that money in trust, ibang usapan, pero labas na kasi yung bangko doon. So kailangan nila ng court order na nagsasabing, ay, hindi kay Nanay Priscilla yan, kay Nanay Yolanda yan. Opo. Diba? So as far as they're concerned, ipre-freeze talaga nila hanggang malinaw sa kanila ilan yung eredero at kung anong paghahati. Si Nanay Yolanda ba, nung binilin sa inyo yung pera na yun, ano ba ang pagkabilin sa inyo? Nung pinagawan kayo ng joint account, ano sabi niya sa inyo? Para sa yung pera? Yung pera na po na yun, eh para po, parang niya po, meron kaming kailangan na yung hingin sa kanya, meron kami bibilin o kaya pagkapasko, birthday, binibigay, sinasabi niya po, mag-withdraw ako. Bibigyan mo po si ganito. Nandun po lahat yon, nakalista po sa notebook ko. Meron po akong notebook. So, malinaw yon between Yolanda, kayo po, at si Priscilla. Pero sa bangko po, as far as they're concerned, diniposit ni Yolanda ang pangalan Erlinda at Priscilla, kay Erlinda at Priscilla na yon. Kumbaga, labas sila sa usapan nyo. So, ngayon, nung prinis nila, kasi nga, hindi nila sigurado kanino dapat mapunta yon. Diba? Sir, eh kung yung pong pera nanggaling po dun sa kay Yolanda, dun sa dollar account niya po, yun po ang pinang-open. Oh, part of the evidence po yon na pwede nyo, pero hindi conclusive, di ba? Sir, lahat po yun mapapatunayan ko dahil lahat po ng deposit, lahat po ng withdrawal, nasa akin lahat po ng At si Nanay Yolanda, sasabihin din yon. Opo. Oh, kasi kung lahat yun mapapatunayan mo at si Nanay Yolanda ay ganun din ang kwento. Saka po, sinulatan po nung kapatid ko na si Yolanda, yung tatlo po niyang... Lahat po yun ay ebidensya. So ang kailangan nyo pong gawin ay sabihin sa bangko na huwag i-release sa mga eredero dahil hindi sa kanila yon. Opo. At na ikaw ay pupunta sa korte para doon. At ang sa korte naman, hingin mo na yung bangko will continue to freeze the account. Kasi siyempre, once na-release paano yun... po namin makukuha? Paano ko pong... Pag sinabi po ng korte na tama po kayo at kay Yolanda talaga yon. Ang nais ko lamang po idagdag sa sinabi ni Ate Pia at Kuya Ala, napakaklaro ho kasi, ang bangko ho, walang emosyon. Ang bangko ho dito ay walang emosyon in a way na hindi sila bahagi ng inyong pamilya. So hindi nila naiintindihan pag walang ebidensya na meron kayong dynamics na tatlo, si Nanay Yolanda, Nanay Priscilla at kayo, na may pagkakaintindihan kayo na kayo na may tutulungan ko or itago nyo muna ito. Kailangan maglabas tayo ng pruweba. At buhay pa naman si Yolanda, so Saka you will need her help to be able to naman po prove. kami kung talaga pong meron silang ilalaban, meron silang ipapakitang ebidensya. Wala ho silang kailangan ipakita na ebidensya kung ako ang tatanungin nyo. Sa mata ng batas, yung nasa joint account, kanila yon. But kayo ho ang may kayo ho ang may chance. Kaya nga po, na ipakita na hindi yun ang intensyon. Pinahawak lang sa amin yan. Mabuti nandito ang anak ni Nanay Erlinda. Ano ba sabi sa bangko? Anong sabi sa bangko? Ang sabi po sa bangko, yun daw pong kalahati na yun kapag nakompleto na nila yung requirements, makukuha na daw po nila kahit na hindi na sabihin sa amin or... Yun nga eh. Because by law, sila yung may right. Kasi nga, kaya kailangan
kayong magbigay ng patunay kung ano yung reason na huwag ibibigay. You have to really go to court, di ba? But the first thing to do is to make sure hindi nila ma-release. But as I said nga, kung i-release nila dahil kompleto, hindi mo sila masisisi dahil that's their protocol in accordance with the central bank circulars and the BIR, di ba? Diba? So we'll help you make the letter to the bank, di ba? Then gather all of the documents. Then you have to file lang dun sa korte. So ayan, tutulungan kayo ng Cayetano in Action kaya at dito ang mga po. abogado natin para makipag-communicate sa bangko na Opo. Maraming pong salamat. Ayun. Mga katanungan naman po na may kinalaman sa karapatan ng mga manggagawa. Yan ang sasagutin po ni Ate Pia at Kuya Alan sa yes or no. Dito lamang po sa... Sa proseso ng pag-aaral at pagkuha ng mga impormasyon matapos humarap si Nanay Erlinda kina Kuya Alan at Ate Pia, natuklasan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang ilang mahahalagang impormasyon na hindi nasabi ni Nanay Erlinda. Dahil dito, kinakailangan ng mas masusing pag-aaral mula sa aming mga abogado para makapagbigay ng nararapat na legal na payo. Hangad ng programa na ang kaso ni Nanay Erlinda ay magkaroon ng positibong kalutasan para na rin sa ikapapayapa ng yumaong kapatid na si Nanay Priscilla. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Magnolia Cheesy. Sulit sarap, sulit sustansya. Mag-cheesy na! Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Back at the show, mga katanungan na may kinalaman sa mga karapatan ng manggagawa. Dito po sa Yes or No, ang mga katanungan ay manggagaling po sa Maritim para kay Ate Pia at Kuya Alan. Umpisahan natin. Kuya Alan, Ate Pia, meron po akong tanong kasi yung dami kong followers sa Facebook dahil sa Cayetano in Action po yun. Yun, no? 14 na sila kayo. 14 na. Yung isa po, dahil meron tayong ganitong programa, nagpapatanong sa akin, meron daw siyang kaibigan na tapos na yung probationary work sa kanyang pinapasukan, pero pinapapasok pa rin siya. Ang tanong niya po, regular employee na po ba siya? Yes or no? Yes. So pagka natapos na yung probationary period at hindi ka sinabihan na ito yung mga dahilan kung bakit ka hindi pumasa o tinanggal ka na, tuloy-tuloy kang pinapapasok, tinuturing na nabatas yun na regular ka na. So, congratulations sa kaibigan mo. Yes. Regular na siya sa trabaho. Next. Kuya Alan, Ate Pia, wala po akong kasambahay. Pero yung kapitbahay kong kasambahay, tinatanong niya sa akin kung sa Pasko ba ay may karapatan siyang makatanggap ng 13th month pay niya dahil gusto niyang magpadala sa probinsya nila ng pera. Yes or no? Yes. Makakatanggap siya kasi very explicit yan sa batas sa kasambahay. So, yun po parati ang sinasabi ni ate na kinukote si tatay, di ba? Huwag magpapi, alamin ng batas. So, pag hindi mo kasi alam, Kuya Boy, baka hindi mo singilin eh. Pero ang kasambahay, kasama po sila sa required sa batas ng 13th month pay. Klaro. Good to know. Klaro. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, sa man po na mahilig kumain, curious lang po ako. So, yung mga waiters po ba na nagtatrabaho sa isang restaurant na naniningil ng service charge, ay may karapatan po ba silang makuha yung nakolekta nilang service charge? Yes or no? Yes, karapatan nila yon. In fact, walang karapatan ang management na ibigay sa iba yon. So, dun lang sa rank and file, hindi pwedeng kasama yung mga management. So, hindi pwedeng sabihin ng management, sandali nilagay lang namin yan kasi mataas na sweldo nyo, o kasi nilagay lang namin yan pero mataas ang tip nyo. So, pag naglagay ng service charge,
Ayun ay paghahatian po ng mga empleyado ng establishment na yon. Next. Ako na ba? Oo naman. Ate Pia, Kuya Alan, kasi yung kapitbahay namin, laging binubugbog niya yung misis niya tuwing mag-aaway sila. Ngayon, gusto magpa-medical legal nung asawa niya para maging ebidensya sa pambubugbog. Tapos, pwede niya ba itong gamitin sa pagpapaalam niya sa leave sa work? Yes or no? Okay. Yes, pwede niyang gamitin sa kanyang leave. Very clear din yan sa batas sa VAUSI, di ba? Na meron po siyang allotted na days mag-leave para dyan po kapag ka siya po ay victim ng VAUSI. Having said that, di ba, hindi sapat na magpa-medico, legal lang siya, di ba? Isubong niya na kaagad sa tamang otoridad para nga may protection order siya para hindi tuloy-tuloy ang pagbubugbog sa kanya. Diba? Kasi many women, they feel trapped na parang, sinong bubuhay sa mga anak ko, paano to, etc. Tapos, kukuha nga ng medico legal, di ba? Kasi nga, para nga hindi siya i-absent o bawasan. But you have to understand na yung, lalo niya, yung sinabi mong parating binubugbog, sakit yon. Kahit parating sinasabi ng asawa na, last na to, last. Ikaw na nga nagsabi, parating binubugbog. Di ba? So, pag binalikan mo siya para bigyan ng advice sa kanyang leave, bigyan mo rin ng advice na kailangan matigil yung pagbubugbog sa kanya. Okay. Sa'yo, kapitbahay? Oo. Kuya Alan, Ate Pia, ako naman may kumpare na entitled sa paternity leave na binibigay ng batas. So, ito ang tanong. Wala daw siyang balak gamitin yon. Pero, pwede daw niya bang i-convert ito sa pera? Okay. Dalawa yung sasagot ko doon, isa kay ate, ha? Hindi niya pwede i-convert. Paid yon, hindi niya convert. Okay? Pangalawa, may bill po tayo. No? May proposal tayo na maging 30 days. Okay. Pero dun sa sabi niyang wala siyang balak na gamitin yon. Ate, ano masasabi mo doon? May idea ka ba kung ba't wala siyang balak na gamitin yon? Wala po siyang sinabi. Oo nga, okay. Yung tanong ko kasi, kaya ganon, kasi ano to ha, based ito on research. Sa Pilipinas po, in many Asian countries, karamihan ng household chores sa babae, di ba? And actually all over the world. Pero may studies na nagsasabing yung mga countries sa mga Scandinavian countries, sila very advanced sila. Sobrang mas marami sa kanila yung nagsistay at home na father, yung nagsishare talaga ng household chores, nagluluto. Pero nung nagbigay ng paternity leave, hindi agad-agad din ginamit o parang may resistance ang kalalakihan because every time we introduce change, it's change. Yeah. So mahirap. May resistance. Kaya kita tinatanong, ba't kaya ayaw niya? May theory si Alan, which I agree with, na karamihan ng mag-asawa gugustuhin magtrabaho kasi nga kailangan ng kita. Right? Ako naman sasabihin ko, pero ang kagandahan ng batas natin, paid leave nga yan. Paid leave yan para matulungan mo yung asawa mo. Right. Nanganak na ako. So ang lalaki hindi niya na-experience yan. Hindi ka makagalaw, napakasakit. So, kailangan din natin ma-educate ang mga kalalakihan na tulungan nyo kami. Diba? Tulungan nyo kami. At syempre, gusto din namin kusa. Yes. Kaya nga ako, ang ano ko is, bakit kaya? Kasi gusto ko rin na gamitin mo, tulungan mo yung asawa mo. So, my point is, kailangan ng tulong. And that's why paternity leave is important. Dinidiin natin yan so that makatulong ang lalaki sa gawain sa bahay and sa childcare. Balikan natin, paid yan. Yes. So, gamitin niya kasi hindi naman siya absent. Oo. Hindi madadagdagan yung kanyang sweldo by going to work that day. Ito nga. At saka very clear ang ating rules dun sa batas na yon. In the event that paternity leave benefit is not availed of, said leave shall not be convertible to cash. Kasi gusto nga natin na magamit. Linaw. Yeah. Tama, Maripin. Ang huling yes or no na katanungan ay para sa ating studio audience. You know. Yes or no? Gusto nyo bang manalo ng 10,000 pesos? Pwede mangyari yan. Pwede mangyari yan sa Alan Pia Pick sa pagbabalik ng... May problemang legal ka Yung ba? anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa?
Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawala. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with BA. Are you ready to play? Alan Piapik, tayo. In 3, 2, 1, go! Alan Piapik! Alan Piapik! Alan Piapik! Alan Piapik! Alan Piapik! Oh, 4 na lang. Okay, dito kayo. Ang mananalo ay may pagkakataong makalaro si Ate Pia at Kuya Alan kung saan you can win 10,000 pesos. Pag hindi naman pinalad, ay magkakaroon kayo ng pagkakataong magpaikot ng ruleta kung saan pwede kayo manalo ng 5,000, 3,000, 2,000. Yes! At ang ating dalawang finalists ay may dagdag pa na Petron Fuel Card. At walang uuwi ng walang regalo dahil meron tayong mga regalo mula sa Magnolia at La Luna. Okay. Ready to play. Go! Dali lamang. Okay. Ready, go! Anong iyong pangalan? Isabel Opus po. Congratulations. Maya-maya lamang ay maglalaro kayo ni Ate Pia. Okay? Dito naman, anong iyong name? Axel po. Axel, handa ka na bang mag-Alan Pia Pick kasama kalaban si Kuya Alan? Opo, ready na po. Walang dyan. Pag-isipan mo. Okay, dito tayo. 3, 2, 1, go! Anong nais mong sabihin, Ate Pia, Kuya Alan? Maraming salamat po. Congratulations. Oh ha, may Petron ka. And then here's your 10,000. 10,000 Congratulations. Maraming salamat. O, dito naman tayo. Tingnan natin kung sa Axel ay handang-handa na. Go! Pero walang umuwi ng talo dito. Hindi pa to po. Pwede ka pang magpaikot. Magkano gusto niyo? 5,000! 5,000. Congratulations, Axel. 5,000 and meron ka ding Petron e-fuel Sasabihin mo kay card. Ate Pia, Kuya Alan. Maraming salamat po. Congratulations. Salamat, Axel. At syempre, sabi nga natin, lahat may regalo. Lahat may regalo. Maritim? Ay, tayo mamimigay na ng regalo. Madami. Congratulations. Maraming salamat. Thank you. What a show! Ano bang ating mga takeaways ngayon? Yung sa akin, Kuya Boy, I hope nakapagbigay liwanag tayo ng konti about a very basic thing as joint bank accounts. No? In fact, mahaba pa diskusyon natin off the air kasi Tama. basic siya pero you have to know the law and protect yourself, di ba? So, kailangan talaga. And that's what we're here for. That's so, right. it feels rewarding to be able to help, maybe not always yung taong nangailangan, but hopefully millions of people who are watching may matutunan at maproteksyonan din ang sarili nila. Kuya Alan? Kuya Boy, gusto ko i-link yung commandment na to love others as you love yourself at saka yung parati mong tinuturo, yung communication.
Kasi di ba dapat mahalin natin lalo yung kapitbahay. Ang hirap na kaaway mo kapitbahay mo. Pero nakita natin sa face-to-face, di ba? Yung isa, akala niya lalo siyang dinidiin. Yung isa, akala niya tinutulungan niya. So, sa simpleng mga miscommunication at yung tinuturo mo para sa amin na hindi lang yung verbal, yung non-verbal. So, kahit tinuturuan kita or nakikiramay ako sa'yo pero ang dating, sinisigaan kita, di ba? Iba yung dating, di ba? So, sa atin mga kababayan, there's no doubt, di ba? We should love God above everyone and everything, then love others. But communication is part of that. Communicate with God sa prayers mo, communicate sa kapitbahay mo para walang gulo. That really makes a lot of sense and that leads us to what your father always says. Di ba? Ang laging sinasabi ng tatay namin, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kaugnay talaga nun, kung tayo ay may legal na kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. Nararamdaman ko ang ibig sabihin niyan ngayon. Ang dami nating natututunan. Basta ako sigurado ako, doon tayo sa tama dahil sa batas. Wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo ulit next Sunday. Dito lamang sa... May problemang legal ka ba? Yung anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawala. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.